Sa eksklusibong panayam sa inarestong aktor na si Ricardo Cepeda, iginiit niyang inosente siya. Nangihinayang din ang aktor sa mga nawala sa kaniyang proyekto dahil sa pagkakakulong. Narito ang aking report. Yung first 2 days, tulala ako eh. I couldn't comprehend. Parang kala ko panaginip lang. Or, bangungot na one of these days I'll wake up. Magigising ako at wala na. Hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya ang aktor na si Ricardo Cepeda matapos siyang makulong dahil sa kasong syndicated estafa. Sa eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babaw, iginiit niyang inosente siya. Anya, takang-taka siya kung bakit sa 12 miyembro at opisyal ng networking company nilang SPV Top, siya lang ang inaresto. Diin ni Ricardo, endorser o brand ambassador lang naman siya ng kumpanya. Kaya naman, laking gulat na lang niya nang arestuhin siya sa isang ribbon-cutting event. Akala ko skit. Oo. Nung may mga tumakbo Alam mo, prank. Parang prank na skit lang, pang promote lang, pang gimmick lang. Yung mga lumapit sa akin na police kami. Parang it took me a while to realize totoo. Nakakulong pa rin si Ricardo sa QCPD dahil non-bailable ang kanyang kaso. Kaya naman, laking panghihinayang niya lalo na't marami siyang nakalinya at ongoing na trabaho tulad ng Batang Quiapo. Nananawagan siya sa kanyang mga naging kasamahan sa kumpanya na lumantad na at harapin ang kaso. Ang kanyang buong panayam panoorin sa Julius Babaw Unplugged YouTube channel. Alam mo ito lang na grabe ho yung nangyari. Naawa ako dito sa tao nito kasi although sabi ko naman ay ako totally I'm against scamming o networking. Kung ano-ano pang kryptonite, ganun. Against po talaga ako sa mga ganyang investment. Kaya lang naawa ako sa kanya, siya lang yung ikinulong. Mantakin mo sa dami ng una-una, tama naman sa tingin ko naman, may reason naman po yung sinasabi niya. Sandali, endorser lang ako eh. Bakit ako nakulong? Hindi, actually, pwede yon. Okay? Sabihin na, I don't know what the law says about scamming. Kung endorser ka ba, ikaw ba'y makukulong? Pero ang punto ko dito, bakit siya lang? Bakit yung mga talagang pinuno niyang scamming na yan, hindi makulong? Diba? Isipin nyo na mabuti yun. Bakit yung mga may-ari o kaya nga dapat nga yung top leaders yan. Kasi may mga top leaders yan pag networking yan. Usually, hindi naman po yan mapapatakbo ng iisang tao lang. May top leader yan, yung mga naghihiraman ng mga sports car. Sila yun Yun dapat ang kinukulong, hindi yung endorser. Yung endorser, trabaho lang niya yun isa pa, isipin nyo to bakit ang ingay-ingay dyan? Yung issue na yan. Bakit yung mas malaking nabudol? Diba? Yung kila Hector at di umanong kay Yexel at na di umanong daw na 200 million daw. Yung actually, sa Baguio pa nga lang daw yun Ibig sabihin, mas malaki pa daw ang talagang nabudol nito mga to. Bakit hindi? Isipin nyo to Kung hindi i-discuss ni Rapi Tulfo yan, hindi pa po mapapansin yan. Di ba? Ngayon nga, walang gumagalaw Walang gumagalaw na media, walang gumagalaw na kung sino mang ahensya ng gobyerno na talagang dapat, yan ang inuuna. O baka naman takot lang, kasi may balita ako. Hindi ko na lang sasabihin yung balita ko. Baka mayari talaga tayo nito. Pero sasabihin ko na rin. Alam mo naman ako, pasmado bibig ko. Sabi nito sa Baguio, billion daw. Hindi, alam nyo kung bakit ko alam yan. Naawa ako. Marami akong kakilalang pulis. Simpleng mga pulis. Yung corporal, mga ganyan-ganyan. Simple lang na mga PO1 ang nabudol dyan. Bakit? Ni-require sila. Ni-require silang mag-invest dyan. Diyan kay Hector na yan. Yung Kim na yan. Diba? Sila ho ay nautusan ng kanilang chief
na mag-endorse. Nagagalit daw yung chief noon. Hindi ko na lang babanggitin kung sino yung chief noon para mag-endorse. To the point, para po mag-invest to the point that they have to loan. Kasi nga po, etong system, para sa mga hindi ho nakakaalam, may konting bulok na sistema sa PNP. Ayoko sanang banggitin to, pero medyo marami ho dyan ang mga lending business na pagmamayari ng mga ilang general. Okay? Pinepuwersa ho nila yung ilang mga bataan nila na mangutang. Siyempre, pag may utang, hindi naman kakawala yan dahil nasa serbisyo yan. Siyempre, pag may utang, may interes. Di ba? So, may kita itong mga ilang general na nandyan. To the point, pinilit silang mangutang para ho mag-invest dito sa kila Yexel o dito sa kila Hector. Hindi natin alam kung ano itatawag natin dun eh. Ganong katindi. Imaginein mo yun. Dinaig pa Maharlika. Hoy, mangutang kayo para mag-invest kayo dito sa scam na to. Siyempre, ikaw, gusto mo naman maging malakas sa chip. Invest ka nga naman. Pati yung mga major, mga kernel, kailangan mag-invest sila doon. Pwersahan ho yan. Utos ni PNP chip. Hindi ho itong PNP chip natin ngayon, ha. Matino ho itong PNP chip natin ngayon, eh. Utos sa kanila yan. So talaga nga namang milyon-milyon ang na-scam dyan sa issue na yan diniscuss kila Yexel, kay Rapi Tulfo. Ganong katindi yan. Ang lalim nito. At ang mga koneksyon nito, hindi lamang po mga simpleng tao. Mga malulupit, mga general, mga kongresista. At talaga nga naman, sabi nga, di umano daw. May kinalaman daw, di umano. Etong si Speaker. Naku po. Yang casino junkets. Yan. Yan na itawag natin, casino junkets. May mayor pa na involved para makapag-engganyo ng mga investor diyan sa isang lungsod. Yung mayor may Ferrari. Ganun kalupit. Kasi hindi mo, alam mo, sabi ko nga, nabubuking talaga ang tao no? Wala talaga sikretong hindi mabubulgar eh. Mantakin mo, may mayor na umamin na binigyan siya ng Ferrari, hindi naman daw kanya. Saka nakakita ng ganun? Mayor binigyan ng Ferrari. Hindi man lang tinanong, sandali, bawal yan, di ba? Pero binigyan ng Ferrari. Saka nakakita ng ganun? Tapos tanongin kita, aside from bawal yun nakaano yan sa ating batas, malinaw na malinaw yan sa ating batas. Isipin nyo na maigi to, ha? Isipin nyo ng maigi to. Ang isang tao magbibigay ng Ferrari. Can you just imagine kung magkano ho yung ganong magbibigay lang ng Ferrari? Ano tayo, gagaguhan? Walang pakinabang? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Saka nakakita ng binigyan ka lang ng Ferrari dahil kaibigan ka. Ako may mga mayayaman naman akong kaibigan. Pero never yun magbibigay ng Ferrari o kaya ng kahit nga kotse. Kasi ang mga mayayaman, ano yan? Ganun sa pera yan. Walang biro Walang mayamang makasasabi mong ganun magbigay. Hindi mayaman ang tawag dyan. Mayabang. Iba ho ang mayaman sa mayabang. Magkaiba ho yun. Ang mayaman, ganyan ho talaga yan sa pera. Magbibitaw lang ng pera yan pag meron siyang pakinabang.
Gets ninyo? So, ganun yun. Hindi ho ang mayayaman, hindi ho yan yung bigay ng bigay. Tandaan ninyo, kaya nga sila yumaman dahil sa ganun sila eh. Kaya yumayaman ng tunay na mayaman, ha? Hindi lang yung mayabang. Dahil ganun sila ng ganun sa pera. Hindi ho sila bumibitaw sa pera. Talagang tinatago nila. Tapos magbibigay ka ng Ferrari? Wala lang, friends lang. Ganun. Grabe naman yan. Ano lumulunok. Kalokohan yan. Unless talagang masasabi mo na sobrang hindi lang bilyonaryo, trilyonaryo. So ano punto ko dito? Malalim itong casino junket na ito. Sa sobrang lalim nitong casino junket na to, damay ang mga politiko. Sana, Senator Rapi, talagang tuluyan nyo ito. At the same time, imbestigahan, walang itatago. Dahil marami yung congressman na sangkot dyan. Ha? Ito naman si Yexel, umuwi ka na. Ituro mo na kung sino talaga mga kasamahan mo. Or else, ikaw talaga ang dyan, magiging parang ang dating yan. Kayong dalawa ni Hector ang pinuno niyan. Ituro mo na yung mga kasamahan mo dyan. Hindi kasi ang dahilan niya, hindi, investor lang din ako. Imposible na investor ka lang din pero ikaw ang nandoon, nakikipag-usap, ikaw ang may hawak-hawak na milyon-milyon. Alam mo, sa totoo lang, yung yabang niya ang nagpahamak sa kanya. Honestly. Walang biro hanapin ko dito sa Japan, malayo-layo ang Nagoya eh. Marami Nagoyo doon, sa Nagoya. Hindi, isipin mo na mabuti yun ha. Isipin nyo na mabuti. Napaka imposible na hindi siya parte ng leadership nitong casino junket. Bakit? Papayagan ka ba naman na may-ari? Magpirma ka siya, mag-picture-picture ka doon sa pera mo? Siyempre meron dahilan ba't ka pinayagan mag-picture doon para ipagyabang, para makapag-recruit. Kaya sasabihin sa bandang dulo, sasabihin, hindi ko naman pera yan eh. Yabang mo pala. Hindi, di ba, Yexel? Yung totoo. Ba't ka nag-picture dyan? Di mo naman pala pera yan. Naka ng wedding. Puro ka pala kayabangan eh. Di ba? Sus. Anong tawag mo dun sa taong gano'n ang picture, magyayabang? Di ba? Na papasikat sa social media. Kita nyo na to. Top, eto. Dahil sa negosyo, ito. So, ibig sabihin, talagang scamming ang ginagawa ninyo. Kung totoo yung ginagawa mo. Kasi, halimbawa, kunwari kunwari lang naman, magi-scam. Bibili ako ng maraming Rolex dito. Hindi pala, hihiram lang. Hihiramin ko lang. Papasok lang ako dun sa mga used Rolex, tapos magpipicture ako. My collection of Rolex. Gawin ko kaya yung bukas. Hanap ako ng dito. Pwede kaya ako magpicture doon? Tapos pagyayabang ko, my collection of Rolex. If you want to know more, PM me. Yeah? Ano ibig sabihin nun? Pag ginawa ko yun, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may plano talaga ako mang-scam ng tao. Di ba? Ay, grabe. Yexel, anong plano mo? Bakit ganun? Pa-picture-picture ka pa dyan sa pera. Tapos sasabihin mo, investor ka lang. Di ba? Ay, nako, Yexel kasi, wag mong pinauuna yung yabang mo. Balita ako nga, maliit pa nga yung eh. Hindi, maliit yung yung pagmamay-ari mo, hindi naman, mali. Maliit yung
Ang tawag doon? Property. Mali pa rin pakinggan. Ibig sabihin, hindi malaki yung bahay mo, gano'n. Ibig sabihin, baka mabuking ako, kanino galing yun. Hindi. Ibig ko sabihin, kasi doon ako naiirita sa lahat eh. Hindi ako, aside from doon sa marami kang in-invite, ang pinaka naiinis ako, yung picture-picture ninyong magjowa sa pera tas sasabihin nyo hindi inyo. Di ba? Anong kayabangan yun? Anong palilinlang nun sa kapwa? Di ba? Tas maliit lang pala. Nagyabang ka pa. Hindi, totoo ba yun? Ako nagtatanong lang, totoo ba yun, Yexel, maliit daw ang mga pagmamay-ari mo, parang ganun? Hindi naman daw totoo yung pagpo-portray mo na malaki. Ayun, maliit ang resources. Yun, tama ka dyan. Ang galing mo, Jing Corpus, isa kang henyo. Hindi, maliit ang resources niya. Okay naman, masyado kayong atrabida. Anyway, sana imbestigahan ito at alamin pa talaga sino yung mga sangkot diyan sa issue ng casino junket, di ba?